maganda kasi kadaming tao. Pag hinibra na maglaro eh. Daming tao. Daming nanonood. Punong-puno yung aranita. Ang mga tao, si pagtayuan kung makano yung mga magagaling eh. Makasyot eh. Iyawan pa eh. Philippine Basketball Association o PBA, ang liga na nagpakilala ng basketball sa ating bansa. Ito yung liga kung saan nakilala natin ang isang The Big J, Robert Jaworski, El Presidente Ramon Fernandez. Naalala nyo pa ba itong si The Skywalker Samboy Lim, Tower of Power Benji Paras, Mr. Excitement Paul Alvarez, si Triggerman Alan Kaydik, at marami pang iba na nagpatibok sa puso ng bawat Pilipinong mahilig sa larong basketball. Kung ikaw ay batang 80s o 90s, malamang makakarelate ka sa kwentuhan natin ngayon. Panatigaman ho talaga ako ng PBA. Naalala ko sila Mon Fernandez, Jaworski, silang mga pioneer ng PBA no, na talagang pag naglaro ay sobra ho talagang kagalakan ng mga tao. Katulad doon nila Abid Gidabin, Samboy Lim, yan ang mga kapanahon na gustong-gusto kong panoorin. Naalala mo pa ba, Idol, ang mga panahon na halos lahat ng mga kalalakihan ay sumasabit sa jeep, makahabol lamang sa first game ng PBA? Paano kasi sa weekdays ay nagsisimula ang telecast nito sa oras na alas 5 ng hapon? Parang sa sinehan lang, ang palabas ay may kadobol. Mula alas 5 na first game, ay sinusundan naman ito ng main event sa oras na alas 7. Bagamat kinalaunan ay nagpabago-bago na rin ang oras nito. Charles Chip England, whose attention, like everybody else, was diverted by the miraculous reappearance of Sonny Jaworski. I can tell from this distance that he's got a swollen lip and it's heavily bandaged. Malinaw pa sa alaala ng lahat kung paano nagtatalunan at nagsisigawan ang mga tao sa loob ng bahay dahil sa sobrang excitement na akala mo ay kasama ka rin sa loob ng mismong venue na talaga namang punong-puno. Ito yung mga panahong hindi mo makausap ng matino si Papa, lalo na kapag si Jaworski o Fernandez ang naglalaro. Bad trip si Mama, di makapanood ng soap opera. At ikaw naman di mo mapanood ang Thundercats na madalas ay natatapat sa first game noon ng PBA tuwing hapon. 8 points right now and can't really afford to go down by 10. Sonny Jaworski is on his man, Samboy Lim. There's now working. Right. The guy is... Noong po noon, wala akong napipikon. Talagang physical body po ang laro noon. Lalo na si Villamin, malakas po sa ilalim yan. Elpidio Villamin po. Iba pa yun. Yan talaga mga physical maglaro. Sila Rudy Distrito, talagang kumbaga sa talagang nilalaban nila yung katawan sa katawan. Ito yung mga panahon na hindi naman sa pagiging tama. Pero aminin natin, lalong nakaka-excite yung mga larong may naghahabulan sa loob ng court. Siko dito, siko doon. Mga pasimpleng patid o sahod. Sabay maya-maya. Ayan na, rambulan na. May mga panahon pa na umuulan ng mga barya sa mismong venue ng laro. Ang masaklap pa ang lalaki ng piso sa mga panahon na yun. Kaya malas mo pag wala kang dalang tuwalya pantakip sa batok o ulo. Malamang bago umuwi, isa ka nang naglalakad na alkansya ng mga barya. Ganyan natin mailalarawan itong nakasanayan natin na PBA o Philippine Basketball Association dito sa ating bansa. Pero isang palaisipan at malaking katanungan sa isipan ng maraming mga basketball fans ngayon. Ano nga ba ang nangyari dito sa pambansang liga natin? Naturingan pa naman na the oldest professional basketball league in Asia at isa rin sa itinuturing na pinakamatandang professional league sa buong mundo. A scoop shot. Yes, sir. Fantastic. Big play again. Big play. Sonny Jaworski has not lost anything in the more than 15 years that he's been running up and down that basketball court. You stay down. You stay here. Blue. Okay, you stay blue. I will call 11. Simple.
You go here, not opposite. You go where Michael is, you go in. I will pass it down to Michael. Michael cut this way. This guy cut. Open up, huh? Here. You cut this way. This will open up. Coach, time na, coach. Okay, come on. Tayo, okay. Ano nga ba ang naging pagbabago? Bakit nagkaganito? Saan nagkamali ang PBA? Ito ang malamang na nasa isip mo rin ngayon. Mga katanungang mahirap sagutin at ipaliwanag. Mahirap tanggapin lalo na kung isa ka sa mga masugid na takasubaybay ng PBA noon. Laking PBA, ika nga. Kaya umihina ang PBA ngayon dahil sa ako talagang avid fan ako ng Pure Foods. No, mula noon nung namulat ako manood ng PBA, talagang Alvin Patrimonio yan hanggang sa ngayon, no, kung sino yung team na nasa Pure Foods, kung nagbago-bago man ang pangalan. Medyo nawalan akong gana manood kasi nga parang wala eh. Yun na lang puro yung team na lang na yon na kasi nagkaroon ng mga sa isang mother company na maraming may hawak na team. Kawawa yung mga ibang team. Kaya yan yung naging problema ng Alaska kaya sila umalis. Sa isang programa ng isang vlogger, natanong nito si Chino Trinidad, isa sa lantad na bumabatikos ngayon sa PBA. Bagamat kilala itong si Chino Trinidad na isa ring personalidad ng Philippine Basketball Association bilang commentator noong araw. Kaya ikaw, may privilege na pa to be able to tell of the story of the PBA. Yes, nakikita ko yung ginagawa mo nung pumunta ka sa Ninoy. Pero hindi ka ba nagtataka? Sa linggo, na laro, Ginebra, sa Ninoy Aquino, mas marami pang nanood na kaluluwa kaysa sa mga buhay na tao. Ginebra yun, main game. Nung araw, pag naglaro ang Ginebra sa Ultra J, Doc, at saka Aris, pag nilaro ang Ginebra dati, first game o second game, gaano kadami nanonood? Di ba, di ka makakuha ng ticket? Di ba, pinipilahan? Ha? Alam nila yan. Magkakasama ka dito nanonood. Ha? 1991, yung giniba, yung Piltudo, yung miracle shot ni Rudy Distrito, ilan tayo nagsiksikan doon sa loob ng Ultra para makita yung tira ni Rudy Distrito. Di ba, parang, yun yung what comes to mind para sa akin pagka yung passion, yung damang-dama mo. Sa puntos nitong si Chino ay talagang bumaba na talaga ang suporta ng mga fans sa PBA. Tumutugma naman ito sa pahayag sa isa ring podcast interview nitong si former PBA Commissioner, Com Noli Ayala. These are the teams, the players, the game itself. I don't know if you remember, during my time, I had many marketing programs for the PBA. We had so many gimmicks. We had so many things going around the game. Right. But when I used to tell my people, my staff, it's still the game. At the end of the day, people will enjoy the sidelights and everything, but they will still watch the game. And if you don't officiate correctly, if the players don't play well, if things go wrong with the game, if the game is so one-sided, people will tune off. And I think that's what's happening right now. Sa mga pahayag nitong si Com Noli, ay tumutugma ito sa mga madalas ding komento ng maraming mga basketball fans, kung saan ay ang kawalan ng balanse ng mga kupunan ang nakikitang problema ngayon ng PBA. Problema na noon ay di gaanong nabigyan ng pansin, hanggang sa ito ay lumala. Bagay na ngayon ay nagiging isa sa mga dahilan kung bakit marami na ang nawalan ng gana sa panonood ng ating tinaguriang ang pambansang liga. Ngayon, marami ng bakante na bangko eh. Opo. Nung araw, yung pinaglalaroan, halimbawa kung saan man naglalaro, sa Aranita o sa punong-puno yung hindi ka na makapasok kasi puno ang yung iba, nasa labas na lang manood ng TV. Ngayon, parang mahina na. Komento pa nga ng maraming mga basketball fans, halos mga malalaki at mayayamang kupunan na lamang ang paulit-ulit na naghaharap sa semis hanggang sa finals ng PBA. Ginebra, San Miguel, Token Tex at Magnolia. Pagkukumpara ng iba, noon halos di mo mahulaan kung sino ang magkakampyon. Halos lahat kasi ng kupunan
ay competitive. Lahat ng kupunan ay may kanya-kanyang alas pantapat sa mga kalaban. Bagay na nagpapaganda ng kompetisyon noon. Sa pahayag pa nga ng ilang mga dating PBA players, isa sa sumira sa PBA ay ang pagkakaroon di umano ng farm team sa loob nito. By Noli Iyala, any team with no intention to win has no business being in the PBA. Kasi nga, ang nangyayari is puro mga yung iba farm team na lang. Di ba? Napag-usapan na natin dati yan. Farm team ngayon, pag may magaling na player, tinetrade nila. Ang problema pa ngayon ng PBA ay ang paglitaw ng maraming mga grassroots leagues kung tawagin. Mga ligang mas tinatangkilik ng mga grassroots fans. Nandyan ang UAAP, NCAA, MPBL at iba pa. Malayong malayo na ang PBA noon at ang PBA ngayon. Bagay na sa panukat ng mga taga-Masid ay baka malabo nang makabalik ang dating PBA sa dati nitong kaningningan. Bagamat may mga iba pa rin na umaasang isang araw ay muli pang makakabalik ang PBA sa dati nitong kalagayan.